Hoy Machuan, halika na. May paborito mong braised fish ngayon, halika na kumain na tayo. Ay hindi na ako kakain, may gagawin pa ako, ikaw na lang. Pero ngayon ang 3rd anniversary ng relasyon natin. O ganun ba? Relasyon lang yan, sa wedding anniversary na lang tayo magdiwang. Ang saap, Pero nangako ka sa akin dati. pwede bang wag kang masyadong drama, maintindihan mo naman ako. At alam mo ba kung magkano tong alak? Pa sa client ko to, binuksan mo pa. Malapit na ako, malapit na. Huwag kang mag-alala. Machuan, wala ka talagang kahit. Oras para kumain. Paunawain mo pa ako. Sa 3 taon na to, nagmahal ka ba talaga sa akin? Sabi niya, kung gusto ko, iwan niya lahat para samahan ako. Iwanan lahat. Yun pala ang tinutukoy mong may gagawin. Kasama mo pala ex-girlfriend mo. Lo Yunchu, ano ibig sabihin ng like mo? Kakain lang naman ako kasama si Chanchan. Ganito ka pa? Dapat mas marami tayong tiwala at pangunawa sa isa't isa. Napapagod na ako sa'yo. Alam mo ba? Akala mo ikaw lang pagod? Kuya Machuan, halika na't mag-blow ng candle, ika-10 anibersaryo ng pagkikilala natin. Sage. Hoy. Yung roses na to, libre lang pala sa biniling bracelet. Ang galing ng mga negosyo ngayon, di ba? Maliit na bagay lang, pinapalaki mo pa. Hindi mo na kita kakausapin. Sa susunod na anibersaryo na lang tayo magdiwang. Sa susunod na taon. Sayang. Wala na tayong susunod na taon. MS Lu, congratulations, natanggap ka sa Moore Company. Ipapadala namin sa iyo ang job offer email mamaya. Kung wala kang problema, paki-confirm sa email. At asikasuhin ang papeles para sa abroad. Pumunta sa opisina para mag-umpisa sa trabaho pagkatapos ng 7 araw. Siguradong ako on time. Salamat. Machuan. Ang mundo mo. Sinubukan kong makisali. Pero sa huli, bisita lang pala ako. Oras na para magpaalam. Ay nakakapagod, Yunchu gutom na ako. Lutuan mo ako ng pansit. Heto na ang pansit. Heto na, heto na. Amuyin mo kung mabango. Ito nga ang lasa. Yunchu, baka hindi na kita kayang mawala. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, kapag gusto mo, lulutuan kita kahit kailan. MM. Kain na. Yunchu, sabi ko gusto kong kumain ng pansit. Huwag mong kalimutang lagyan ng itlog. Parang kliyente sa restaurant ang tono mo.
Wala akong oras, ikaw na lang bumaba para kumain. Anong sinabi mo? Luyunchu, alam kong galit ka pa rin. Tungkol sa anibersaryo. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Gutom na gutom ako nang umuwi, hindi para makita ang masungit mong mukha. Hindi ako galit. Hiwalay na si Chanchan. Mag-isa lang siya sa lungsod na ito. Bilang kaibigan o ex, dapat kong samahan siya. Tama. Dapat mong samahan siya. Luyunchu, tama na yan. Pagod na ako sa'yo. Huwag kang magtampo pa ang bata. Hindi ako nagtatampo at hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Heto, regalo sa anibersaryo, masaya ka na? Sabi niya, handa niyang iwan ang lahat para samahan ako. Ay, libreng rosas lang pala, tumula sa bracelet. Ang galing ng mga tindahan ngayon, no? Si Emma Chuan, di mo man lang tinanggal ang tag. Sa tingin mo, di ako karapat-dapat sa ori. Salamat. Tapos? Wala na talaga. Wala na. Nasaan ang regalo ko? Ay, nakalimutan ko. Nakalimutan mo talaga? Magpapadala na lang ako ng pera, ikaw na bumili. Luyunchu, galit na talaga ako. Kahit magpadala ka 1,000, 500, 1,000 na. Wala yun. Magpapalitan tayo ng regalo tuwing anibersaryo. Di ba yun ang napagkasunduan natin? Ori kay Tianchan, libre sakin. Tapos hihingi ka pa ng regalo sakin, ang galing mong magtipid. Sinusunod ko naman taon-taon. Pero baka oras na para magbago. Saan ka pupunta? Mamimili ako, bibili ng snacks. Kailangan ba magpaalam? Mamimili? Bumili? Di ba yan ang magaganda? Di ba sinabi ko, ayoko talaga. Mamimili ka? Dahil sa ayaw mo. Kaya tuwing tatawag mga kaibigan ko, di ako sumasama. Pero ngayon, babalik ako sa sarili kong buhay. Di ba sinabi ko, lumayo ka sa mga kaibigan mong. Di mabuti? Wala nang pag-asa. Bibilang ako ng 3, bumalik ka. 3. 2. Ayos na. Muntik ko nang makalimutan ang bag ko. Luyunchu, sasama ka sa mga babaeng yan. Sasabihin ko ulit, ayoko sa mga babaeng. Puro bili lang ng bili, pera lang ang habol. Alam ng mga kaibigan ko, mahigpit ka. Kaya sa mga gala, di nila ako inaaya. Pero ngayon, hindi na. Lilibang ako ng todo. Luyunchu, bumalik ka. Tatlong taon, naalala mo rin kami. Akala ko may boyfriend ka na. Nakalimutan mo na kami. Sabi ko sa'yo, wag mo na uulitin ha. Ngayon, aasarin ko kayo araw-araw. Magsho-shopping tayo, tapos inom ng ganito. Ang sarap diba? Di tulad ng dati mong ugali. Simula nang naka-boyfriend ka, parang naglalay ka lang ni Simutuan. Sunod ka ng sunod. Tara, ipagdiwang natin. Bumalik si Yoncho. Tagay. Para sa kalayaan, tagay ulit. Sige, tagay. Nako, naghihintay pa siya sa akin. Luyunchu, wala ka bang hiya? Babae ka, lasing na lasing ka. Lalong, nawawalan ako ng respeto sa'yo. Ayoko talaga sa mga lasing. Tagay. Ang relasyon ko, hindi yan ang iniisip mo.
Magkaibigan lang kami ngayon. Tapos na tayo. Di mo kailangang magpakalasing dahil sa kanya. Dahil sa kanya, Sima Chuan, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Uminom ako. Dahil masaya ako. Luyon Chu. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ako maaring magpatalo sa iyo ng paulit-ulit. Hindi ako Diyos. Nakakainis na. Pwedeng tumahimik ka na? Ikaw, Matulog. Gusto kong matulog. Luyon Chu, bumalik ka rito. Luyon Chu. Buksan mo ang pinto. Huwag kang magpakasutil. Binigyan kita ng konting konsiderasyon. Nagmamalaki ka na? Luyon Chu, buksan mo ang pinto. Nakakainis. Pasok. Ginoong Zhang, ito ang aking resignation letter. Bakit biglaan, Yun Chu? Ang Board of Directors ay lubos na humahanga sa iyong kakayahan sa pamamahala at balak nilang itaas ang posisyon pagkatapos ng bagong taon. Iminumungkahi kong pag-isipan mo muli ito. Salamat, Ginoong Zhang, ngunit dahil sa personal kong mga dahilan. Baka hindi ko kayang tanggapin ang inyong kabutihan. May problema ka ba? Maaari mo ring sabihin sa akin. Noong una akong pumasok sa kumpanyang ito ay upang makapagtrabaho kasama si Xiemo Chuan. Ngunit sa ngayon, wala nang kailangan para doon. Yun Chu, ang proposal na iniatas ni Ginong Zhang. Bukas ng deadline, tulungan mo akong isulat ito agad. Aalis muna ako. Gabi na, saan ka pupunta? Kung ayaw mong tulungan ako, sabihin mo na lang, huwag kang magdaldal. Ay! Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maraming salamat, Ginoong Zhang. Ito ay talagang dahil lamang sa aking personal na plano sa trabaho. Sige, kung ganon, iginagalang ko ang iyong desisyon. Yun Chu, ikaw ay may potential. Sana'y magtagumpay ka sa iyong kinabukasan. Salamat, Ginoong Zhang. Aalis na muna ako. Luyon Chu, nababaliw ka na ba? Ang hirap ng trabaho ngayon, basta-basta ka na lang nagresign. Natanggap ko ang offer mula sa Moore Company. Ano? Kaya pala basta-basta ka na lang nagresign. Yung Moore, isa sa top 500 na kumpanya sa buong mundo yon. At saka, hindi mababa ang posisyong ibinigay nila sa akin. Yan ang kumpanyang pinapangarap mo. Sa wakas, matutupad na ang pangarap mo. Sandali, hindi ba nasa ibang bansa ang kumpanyang yon? Mag-abroad ka? Plano kong magtrabaho sa ibang bansa sa hinaharap. Alam mo ba, si Machuan? Hindi pa niya alam. Sa pagkakataong ito, gusto kong magdesisyon para sa sarili ko. Tingnan mo tong itsura. Parang ikaw ba? Si Machuan, tapos ka na. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Dati, akala ko kung nasaan ka, yun ang tahanan. Ngayon ko lang nalaman na ang pagtalikod sa maling pagmamahal. Parang pagbunot ng sirang ngipin. Pagkatapos maranasan ang matinding sakit, saka mo lang maiintindihan. Ngayon, ako na ang aking tahanan. Saan man ako dalhin, yun ang tahanan. Wala na akong kinalaman sa kanya. Ito ang pinakamagandang plano ng langit. Tara na, hanap tayo ng lugar para magdiwang. Gusto ko yung pinakamahal na steak. Sige, tara na. Ito ang cream cake na personal kong ipinagawa para sa iyo. Isa lang ito sa buong mundo. Maligayang kaarawan. Kung sasabihin ko na ngayon ang regalo ko, di na yan sorpresa. Dito ka lang sa bahay. Hintayin mo ang sorpresa ko. Si Machuan. Ang ganitong ngiti at pagmamalasakit. Hindi mo yan ipinakita sa akin kailanman. Sige, wag na nating pag-usapan. Pupunta na ako diyan. Buti na lang at walang nangyari.
Kinabahan ako. Yung maleta, ilagay mo na lang diyan. Nakakaabala. Ako. Sa tingin ko, hindi yung maleta ang nakakaabala. Ako yung nakakaabala, no? Dati, lagi tayong nag-aaway dahil kay Tian-Tian. Palagi akong nag-aalala at nagpapakumbaba para lang sa'yo. Pero ngayon, pagod na ako. Kahit makipagtalo, nakakatamad na. Si Mo Chuan, sana'y maging masaya ka. Pero ang kaligayahan ko, hindi na ikaw. Nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin sa tabi ko. Ito ang pinakamagandang plano. Huwag ka na mag-chat. Kung makita tunong selosang yun, magwawala yan. Selosang? Hahaha, namatay ako sa kakatawa. Selosang. Ganito pala ako sa paningin ng mga kaibigan mo. Ni pangalan, di man lang ako karapat-dapat. Kuya Mo Chuan, busog na ako. Pupunta muna ako ng CR. Sage, Mo Chuan, sa susunod, pwede bang? Huwag kang masyadong lumapit kay Tian-Tian. ako, naku, Lu Yonchu. Ang selosa mo naman, lahat naman may kaibigang ibang kasarian. Ang dami mong pakialam. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Lifan. Pero si Tian-Tian at Mo Chuan, dating magkasintahan. Ano naman kung Eds? Sinong nagsabing bawal maging magkaibigan? Saka, kung hindi siya naging Eds, paano ka magiging girlfriend niya ngayon? Sa pagdududa mo, halatang hindi ka nagtitiwala kay Mo Chuan. Tama siya. Mo Chuan, alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin. So, Kung hindi yan, ano nga ba? Nung silang dalawa pa ni Chan-Chan, masaya sila palagi, di ba? Pero simula nang maging kayo, puro bawal. Araw-araw pa ang suka na ng gigigil. Sabi ko sa'yo, kung wala ka, mas masaya sana ang buhay ng tropa ko. Lifan, bakit mo naman ako sasabihan ng ganyan? Umupo ka. Lu Yonchu. Sinabi lang ni Lifan, yun para sa ikabubuti natin. Bilang babae, matuto kang maging mapagpaubaya. Ako, Madalas kang magselos. Nung kasama ko si Chan-Chan, hindi niya ako pinapahiya tulad mo. Yunchu, lasing na ako. Sunduin mo ako. Lu Yunchu, nasaan ka? Lu Yunchu, 10 minuto lang. Gusto kong makita ka agad dito. Lu Yunchu, natutulog ka pala? Paano ka nakakatulog? ano ng problema? Mag-isa ang boyfriend mo sa gabi. Wala kang pakialam. Tingnan mo ang ibang babae. Andyan agad pag tinawag. Ikaw? Ni tanong wala. Saan mo ba ako ilalagay? Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto mo? Inaantok lang ako kanina, nakatulog ng hindi sinasadya. Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit ako galit? Dati, sinabi mong hindi ako tool para sa kontrol mo. Nabigyan kita ng kalayaan. Bakit ngayong binibigyan na kita, hindi ka pa rin kontento? Dati, sinusubaybayan mo ako. Yun, kawalan ng tiwala. Ako, Ngayon naman, wala man lang tawag. Ganun ka ba katagal sakin? magkaibigan kayo ni Tian-Tian, di ba? Ano ang dapat kong alalahanin? Ang post na yon ay para lang sa alaala. Wala nang ibang kahulugan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ba't iniisip mo na hindi dapat ako sumama sa birthday ni Chan-Chan? Kilala ko na siya ng mahigit 10 taon, at dati ay pansamantala lang kaming nagkatuluyan. Bilang mabuting kaibigan, sa kaawan ng isang kaibigan. Narapat lang na pumunta ako, di ba? Dapat kang pumunta. Tingnan mo, ang huli na ng gabi. Hindi ka pa ba matutulog? Yunchu. Masyado ka bang napapagod nitong mga nakaraang araw? Hindi. Matulog ka na. Lu Yunchu. Dati, kapag tayo'y nagtampuhan, ikaw ang unang lalapit. Ngayon, nang ako na ang unang lumapit. Ang lamig mo sa akin. Mabuti, hindi ba't iniisip mo na nagyayabang lang ako kaya ganyan ang tingin mo sa akin? Kaya, saan ka matutulog ngayong gabi? Sa master bedroom o sa guest room?
Nakikinig ka ba sa akin? Dito ka matutulog. Sige, aalis na ako. Lu Yonchu, sino ka ba para magganyan? Hello, Teacher Liu. Yunchu, narinig ko na alis ka ng bansa. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam na po pala ninyo. Kaya, bukas ng gabi, magkita-kita tayo ng klase para sa iyong despedida. Nakakabother naman sa lahat. Nahihiya ako. Hindi naman. Desisyon na to, kapag umalis ka na. Hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita. Bukas ng gabi, Siyam EM, sa Blue Moon Bay Restaurant. Sige, bukas ng gabi na lang. Teacher Liu. Ay, Yunchu, dumating ka na. Upo ka na. Hinihintay ka na lang namin. Ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Gamitin natin ang inimbita ni teacher. Para mag-inuman ng todo. Hindi ko akalain na kahit sa reunion ng mga kaklase. Isinasama pa ni Xi Mochuan siya. Pasensya na, reunion ninyo ng mga kaklase. Ako pa ang sumingit. Si Mochuan kasi, nakita niyang nababagot ako. Kaya pinilit niya akong sumama. Ay, Yunchu, hindi ka magagalit, di ba? Yunchu, para kanino mo binabalatan ang hipon? Mahina ang tiyan ni Mochuan, bigyan mo muna siya ng makakain. Ang bait ni na Kuya Mochuan at Yunchu sa'yo. Naalala ko pa, dati ikaw ang naghihimay ng hipon para sa akin. Ngayon, may ibang naghihimay na para sa'yo. Yonchu, may dagdag tayong isa sa reunion. Di ba problema? Kahit si Maam Liu ayos lang, ako pa kaya? Siyempre, okay lang kay Maam. Kasi ang reunion natin ngayon. Ay para sa'yo, bilang paalam. Paalang? Kahit si Maam ayos lang, ako pa kaya? Kasi ang reunion natin ngayon. Ay para kay Ma'am Liu. Agay tayo. Sek, Salamat sa lahat ng taon, sa iyong paggabay. Kung wala ang turo mo noon, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Inuman na, mga kaibigan. Isinama ko lang siya kumain. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Kung ayaw mo, di ko na siya isasama sa susunod. Sabay tayong uwi mamaya, okay? Ikaw na ang maghatid kay Tiantian pa uwi. Sej, Lu Yonchu. Ang lakas ng loob mo, awayin kita. Tian-tian, masarap tong hipon. Tikman mo. Yunchu. Dati, ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Ang pangarap mo ay magtrabaho sa isa sa top 500 company sa mundo. Pero sa huli, Dito ka lang sa isang maliit na kumpanya sa Pilipinas. Di ko inaasahan yon. Bata pa kasi noon, di pa masyadong marunong. Pero ngayon, di pa naman huli ang lahat. Tama, at ngayon, alis ka na nga pala. Sana magpatuloy ka, para sa bayan. Ngayon, nice kong magtagumpay ka sa iyong paglalakbay. Ma'am, anong ibig mong sabihin kanina? Ano? Alice? di mo ba alam, Yunchu? Alis na siya. Maaring ito na ang huling pagkakataon na makakasalo natin siya. Pagkatapos nito, mahihirapan na tayong magkita. Malaking bagay to. Bakit di ko alam? Yunchu, labas tayo. Lu Yonchu. Ano ba talaga? Bakit mo itinago sa akin ang pag-alis mo? Noong nagdesisyon akong umalis, kasama mo si Tiantian, di ba? Natatakot akong sabihin mo ulit na nakakaabala ako sa'yo. Yunchu, anuman ang mangyari. Ako pa rin ang boyfriend mo. Ang pag-alis sa bansa ay napakalaking bagay. Dapat mo akong kinonsulta. Huwag na lang. Dati, lahat ng bagay isinasabi ko sa'yo ng detalyado. Pero ano ang sinabi mo? Sinabi mo, ayaw mo malaman ang mga bagay-bagay ko at huwag na akong magpadala ng mga walang kwentang mensahe. Nakumukha ng memorya ng phone mo. Ngayon, nagkatotoo na ang gusto mo. Hindi na ako nagpapadala ng mga walang kwentang mensahe na kumukha ng memorya ng phone mo. Bakit hindi ka pa rin kontento? Sir Chuan, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para masiyahan ka? Iba ito ngayon. Ang pag-alis sa bansa ay napakalaking bagay. Bilang boyfriend mo, dapat kang humingi ng pahintulot ko.
6 na. Pero kahit papaano, dapat mong malaman. Gaano katagal ka alis? 1 taon siguro. Ang tagal naman. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ibang bansa. Pero ang sigurado ako, ay ang determinasyon kong layuan si Xiemo Chuan. Yonchu. Pag-usapan natin ng maayos. Ate Luo, narinig kong alis ka na sa bansa. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaalis ka na, alagaan ko ng mabuti. Si Kuya Mochuan para sa'yo. Kuya Mochuan, kapag nakaalis ka na, pwede ka nang lumipat sa bahay namin. Tianchan, lasing ka na. Hindi ako lasing. Kapag lumipat ka na sa bahay namin, pwede ka nang magluto para kay Tianchan araw-araw. Hindi ba gusto mo talagang magluto para kay Tianchan? Tianchan, lasing ka na talaga. Xiemo Chuan, sa tagal nating magkasama, hindi ka man lang nagluto para sa girlfriend mo. Mukhang, sa puso mo, hindi talaga ako kasing halaga ng unang pag-ibig mo. Yunchu, lasing lang talaga siya. Hindi naman talaga kami ganun magkapalagay ang loob. Huwag kang makamali na akala. Sige, naniniwala ako sa'yo. Kuya Mochuan, masakit ang ulo ko. Hatid mo na ako sa bahay. Yunchu. Lasing na siya. Hindi ako mapapanatag kung mag-isa siyang uwi. Kailangan ko siyang ihatid sa bahay. Ikaw na lang muna. CJ, ihatid mo na siya sa bahay. Dati mo namang sinabi, ayaw na ayaw mo sa babaeng umiinom. Pero si Tianchan, iba. Tianchan, konting tiis pa. Uwi na tayo. Mochuan, ano nang kakainin natin pag uwi mamaya? Naihatid ko na si Tianchan sa bahay. Pero kailangan niya na mag-alaga. Mamayang gabi. Baka hindi na ako makauwi. Hoy! Hindi ako makalayo. At saka sobrang gabi na. Talagang hindi na ako makakauwi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. CJ, alagaan mo na lang siya. Yunchu, intindihin mo naman ako. Hindi dahil ayaw kong umuwi. Ang sitwasyon talaga ngayon, hindi talaga pwede. Okay? Yunchu, sandali lang. Parang masusuka na naman si Tianchan. Kuya Mochuan, ang sama ng pakiramdam ko. Okay lang. Gumaan na ba? Kuya Mochuan, huwag mo akong iwan, pwede ba? Kapag mag-isa ako, natatakot ako. Sige. Hindi ako alis, huwag kang mag-alala. Lo Yunchu, wala ka bang hiya sa sarili mo? Bakit mo? Lalo lang kitang mababa. Ayaw na ayaw ko talaga sa babaeng umiinom.
Masarap ba? Okay lang. Tikman ko. Di ba sabi mo, ayaw na ayaw mo sa salad? Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga ng lasing. Pagkagising ni Chan-Chan sa kalasingan, uwi agad ako. Ay, saludo ako sa'yo. Huwag naman sanang magselos ka naman. Kung ikaw ang lasing, siguradong mas maalaga ako sa'yo. Gaya ng pag-aalaga mo sa ex mo. Nga pala, ikakasal na ngayon si Lifan at ang girlfriend niya. Inimbita rin ako sa engagement party. Tara, sabay tayong pumunta? Hindi mo ba dati sinasabing ayaw mo talaga sa mga ganitong okasyon? Hindi ba't ikaw ang gustong-gustong pumunta? Sabi ni Shakespeare, ang pagdududa ay taksil, palagi tayong nagpapatalo. Sa mga tagumpay na sana ay napanalunan natin, ngunit hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na manalo. Huwag na lang, hindi na ako pupunta. Baka kasi makasagabal pa ako sa mga kaibigan mo. Girlfriend kita. Hindi nila magagawang hindi ka tanggapin. Yunshu, pwede ba magkaroon ka naman ng tiwala sa sarili mo? Tiwala, naaalala mo ba kung paano ako? Tinutukso ng mga kaibigan mo, si Emuchuan. Hindi na ako magpapakatanga, hindi na ako magiging side character mo. Shot. Tara. Anong swerte ngayon? Tara, shot. Armpit shot naman. Tara. Isa pa. Kung ayaw mo na sa kamay mo, putulin mo na lang. Sino ka ba? May sira ka ba? Lily. Hindi, Loyunshu. Bakit mo naman kailangan gawin yan? Lahat naman tayo naglalabas lang ng stress. Kailangan ba talagang ganyan? AME, nandiyan na naman. Huwag mong isipin na pakialamero lang ako. Pero, noong dinala mo si Chan-Chan dati, ang galing-galing niya, hindi siya katulad nitong naglalakad na selosang to. Hindi, Lifan, yung babae. Halatang-halatang hindi mabuting tao, saka. 2:00 na ng madaling araw, may pasok pa bukas. Tama na yan, huwag mong gamitin ang trabaho bilang dahilan. Si Chan-Chan, hindi ganyan ka-petty. Hindi ko talaga maintindihan, anong nakita mo sa kanya? Iniwan mo yung maganda at mabait na si Chan-Chan, tapos ito ang pinili mo. Itong laging nakasimangot na selosera, talaga naman. Si Emuchuan, titigan mo lang ako. Ano? Gusto mo pang ipagtanggol ka ni Mukshuan? Napakahiya ng girlfriend mo. Tingnan natin kung sino pa ang lalapit sa kanya. Sige, magpatuloy kayo. Ako na lang, itong maliit na. Selosang to, aalis na para di kayo maistorbo. Loyonchu. Bilang girlfriend ko, hindi mo ma-handle ang mga kaibigan ko. Tapos ikaw pa ang galit? Si Emuchuan. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam na ang trato sa akin ng mga kaibigan mo ay nakadepende sa trato mo sa akin. Busog na ako. Yunshu, ayusin mo na lang yan. Halika, sabay tayong pumunta. Pasensya, may gagawin ako ngayon. Hanap ka na lang ng ibang kasama. Hindi si Loyonchu. Ang hirap kong pumayag na isama kita sa ganitong okasyon. Ang dali-dali mong tumanggi. Kakaiba. Dati, hindi ba gustong-gusto mong lagi akong kasama? Ano ba tong ugali mo ngayon? Dahil lang ba inalagaan ko si Chan-Chan kahapon? May gagawin talaga ako ngayon. May gagawin ka? Ano bang gagawin mo? Ang gawain mo, hindi ba't lagi lang akong kasama? Pangkaniwang kaibigan lang talaga kami ni Chan-Chan. Pwede ba? May gagawin talaga ako. Aayusin ko ang papeles ko para sa abroad. Talagang alis ka? Kaya hindi ako makakalayo. Hanap ka na lang ng ibang kasama. Kong. Sasamahan na lang kita. Huwag na. Kasal ng kaibigan mo, dapat ka namang pumunta. Sanay na rin naman akong mag-isa. Ikaw naman ang ayaw sumama, ha? Sige, isasama ko na lang si Chan-Chan. Sige, sumama ka. Hindi si Loyonchu. Daddy, hindi ba? Pinakamahalaga sa'yo ang relasyon namin ni Chan-Chan? Dati yon. Ngayon, sarili ko na lang ang inaalala ko. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdamang selos. Si Emuchuan, kapag nasanay ka na sa asim, hindi mo na mararamdaman. Bakit ako magsiselos? Kaibigan mo lang si Tian-Tian. Magkaibigan naman sila ng kaibigan mo, dapat lang siyang sumama. Kong. Sasamahan muna kita sa papeles, tapos kakain tayo. CJ, medyo nahihilo pa rin ako, hindi ako makakapagmaneho. Sige, ako na ang magmamaniho.
Nagpalit ka ng pabango. Ah, sabi kasi ni Chan Chan noong nakaraan. Hindi niya nagustuhan yung amoy ng dati kong pabango. Kaya pinalitan niya. Si Emma Chuan, naisip mo ba? Yung dating bote ng pabango, 6 na oras akong pumila. Para lang mabili yon. Tapos dahil lang sa isang sinabi ni Tian Tian, itinapon mo. Akala ko ba ang totoo kong nararamdaman? Hindi mo naman talaga pinahalagahan. Parang ang tagal-tagal na pala nang huli akong sumakay sa sasakyan mo. Medyo nakakapanibago na talaga. Nga, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Hindi ka na talaga sumasakay sa sasakyan ko. Hoy, Machuan, anong oras ka darating? Matanda ka na, okay lang yan kung maulanan paminsan-minsan. Hoy, sagutin mo. Kuya mo Kuan, tapos na ako dito. Sunduin mo na ako. Tian Tian, abala ako ngayon, baka gusto mo. Magtaksi ka na lang. Si Machuan. Pwede ka rin palang tumanggi kay Tian Tian. Grabe, ngayon ko lang to naranasan. Sobra na to. Kuya mo Chuan, alam mo naman. Malayo tong lugar namin. Mahirap magtaksi. Sunduin mo na ako. Alam kong ayaw mong maulanan ako. Yunchu, bakit ngayon ka lang umuwi? Sinundo mo ba si Tian Tian kanina? Ah, yun, kasi nakatira tayo sa gitna ng lungsod, madali magtaksi. Si Chan Chan kasi, malayo talaga yung tinitirhan niya. Kung hindi ko siya susunduin, baka magkasakit siya. Unawain mo naman. Basang-basa na ako, tapos sasabihin mong unawain kita. Sunduin mo na lang siya, ibaba mo na lang ako dito sa harapan. Eh ikaw, paano ka? Sige, ihahatid na lang kita. Wag na, ibaba mo na lang ako dito, magtataksi na lang ako. Madali lang naman dito. Maaga akong uwi ngayon. Bahala ka. Bukas, aalis na ako ng bansa. 2:00 na, bakit wala pa si Machuan? Machuan, bilisan mo. Nandiyan na ang tamang tao. Magsama na kayo, wow. Ana, salamat. Halika. Machuan, kailangan mo ng kumilos. Nandiyan na ang pinakaangkop na tao. Sa susunod, sasaluhan na namin ang kasal ninyo. Ilang taon na kayong naghihintay ni Chan Chan, ha? Kuya mo Chuan. Magsama na kayo. Sige na, tigilan na yan. Ang bida ngayon ay si Lifan. Aray. Wow. Si Machuan. Ito ba yung maagang uwi na sinasabi mo?
AMM. Yunchu, sobrang saya nila kagabi. Ayaw nila akong paalisin. Kaya sa hotel na lang ako natulog. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi ka naman kailanman nagpaliwanag sa akin dati. Yunchu, nakita mo ba yung video? Halatang nagbibiro lang sila, naglolokohan lang. Pwede bang huwag ka nang magtampo sa mga ganitong maliit na bagay? Nakita ko. Hindi ako nagtatampo. Yunchu, natapos na ba ang papeles mo para sa pag-alis ng bansa kahapon? Tapos na lahat. Kailan mo balak umalis? Sa mga susunod na araw na to, nabili ko na ang tiket. Hindi. Seryoso ka bang alis ng bansa, Lo Yunchu? O kailang kung magtampo ka paminsan-minsan? Pero paano mo ako iwan para lang umalis ng bansa? Hindi ako naniniwala. Nakumpleto ko na ang passport ko. Sa tingin mo nagbibiro lang ako? Yunchu, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ko matanggap ang paraan ng pakikitungo natin ngayon. Ano ng problema? Hindi ba ito ang pinakagusto mo? Gusto ko. Ako ang hindi gusto. Hindi ka naman ganyan dati. Ngayon, parang troso ka na lang kapag nagsasalita ako. Ikaw, ang laging nagsasabing maging mas mature ako. Ngayong mas mature na ako. Bakit hindi ka na naman kontento? Dahil ba kay Chanchen? Kaya ka ganyan kalayo? Kung talagang dahil kay Chanchen, puputulin ko na ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Para sa iyo. Pakiusap, huwag mo na akong pakitunguhan ng ganyan, paang wala lang. Nag-iisip ka lang. Talagang wala akong pakialam. Malaya kang makipagkaibigan sa kahit sino. Wala akong karapatang makialam. Malaki na ang tiniis ko. Ano pa ba ang gusto mo? Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko na si Tianchan ngayon. Kuya Mokuan, namimiss mo na ba ako? Tama na, Tianchan, huwag kang magbiro. Sa mga ganitong pagkakataon, Kuya Mokuan, bakit mo ako sinisigawan? Ganito naman tayo palaging mag-usap, di ba? Tianchan, huwag na tayong mag-usap muli sa hinahara. Ano? Sa katunayan, may girlfriend na ako, kaya huwag na tayong mag-usap muli sa hinahara. Huwag na ring magsalita. Mag-block na lang tayo sa isa't isa. Kuya Mokuan, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba ako nagkakamali? Sinasabi ko, huwag mo na akong kontakin sa hinahara. Hindi mo ba naiintindihan? Ah, alam ko na, kayo ba sa bahay? Yung selosa na yun ay nagalit na naman? Ay naku, talaga naman siya. Wala naman siyang kaibigan, pero sinusubukan ka pa niyang kontrolin. Sasabihin ko sa'yo, ang ganitong babae, huwag mong palalampasin. Si Machuan. Gaano karami ang sinabi mo tungkol sa akin sa harap niya? Tama na, Chanchan. Naiinis na ako. Huwag mo nang dagdagan pa. Kung ayaw mong mablock, huwag mo na talaga akong hanapin. Kuya Mokuan, ang galing mo talagang umarte. Ay, alam ko, naiintindihan ko. Tinanggal ko na siya. Bata pa ang ugali niyan. Huwag mong isipin ng labis. Machuan, hindi mo kailangang gawin ito. Yunchu, magsama tayo ng maayos sa hinaharap, okay ba? Sinusumpa ko, maghihintay ako sa bahay ng maayos para sa'yo. Saan ang galing ang sinasabi mo? Ikaw, si Machuan, kailan ka naghintay para sa akin? Hindi mo ba nararamdaman na huli na ang lahat ng sinasabi mo? Sumama ako sa'yo sa ibang bansa, okay ba? Ano ang sinasabi mo? Dahil ayaw mong manatili para sa akin. Wala akong magagawa kundi magsakripisyo. Alam mo, lahat ng aking pamilya at kaibigan ay nasa Pilipinas. Ang aking karera ay nagsisimula pa lamang umusbong. Kaya alam mo kung gaano kalaki ang desisyon na ito. Kaya, isama mo ako, okay ba? Si Machuan, huli na ang lahat. Ang puso ko, matagal nang namatay sa gabing iyon na umuulan. Paumanhin, Machuan, hindi kita masasama. Iniwan ko na ang lahat para sa'yo. Bakit? Iwan mo pa rin ako? Iniwan ang lahat para sa iyo. Ano ang halaga ng 3 taon kong pagsisikap? Machuan. Tayo. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko. Tayo na lang maghiwalay. Hindi ako papayag. Sabi mo. Ano bang mali ko? Pwede ko naman itama.
Itatama ko. Pakiusap, simulan natin ulit, pwede ba? Huli na. Hindi ikaw. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pero, may problema sa tin. Itatama ko, itatama ko. Mochuan, magkaiba talaga tayo ng mundo. Pero pagod na ako ngayon. Gusto ko nang bumalik sa sarili kong mundo. Ayaw ko. Hanggat hindi ako nagsasabing hiwalay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sakin ka pa rin. Lahat ng sayo, sakin. Hiwalay. Hindi ba yan ang gusto mo? Sa relasyon natin, ayaw mo talagang magbahagi ng buhay mo sa akin. Ayaw mo rin akong magbantay sa'yo. Ngayon, simula ngayon, wala nang magbabantay sa'yo. Malaya ka na. Huwag, Yonchu. Hindi ba't napag-usapan natin? Magdiriwang ng anniversary? Di ba? Gusto mo talagang kasama kita sa anniversary? Magkasama tayo. Magpipicture at magpo-post. Pwede ba? Wala na tayong susunod na anniversary. Huwag tayong maghiwalay. Ayaw kitang iwan. Ayoko talagang maghiwalay. Pakiusap. Mochuan, magising ka. Tapos na tayo. Ayaw kong maniwala. Halata namang mahalaga ka sakin. Mahal mo pa rin ako, di ba? Alam ko. Nagalit ka ba kasi matagal kitang hindi nakasama? Nagalit ka lang. Okay lang yan. Mag-away man tayo, magbabati rin. Magkakabati pa rin tayo. Magising ka, Mochuan. Ngayon, hindi mo na masusunod. Hindi na kita pakikinggan. Loyonchu. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Pakiusap, hindi ko talaga kayang mawala ka. Sino to? Kuya Mochuan, ako to. Hindi mo ba talaga ako dinelit? Janchen. Kailangan ba talagang ganyan ka magpanggap? Tama na. At saka, di ba matagal mo ng kabisado number ko? Hindi ito pangga. Seryoso ako ngayon. Kuya Mochuan, ano bang ginagawa mo? Ang dami kong mensahe sa'yo sa WhatsApp. Wala man lang sagot. Mochuan, mag-inom ka ng sabaw pampaganda ng tiyan. Yunchu, ang sarap talaga ng luto mo. Uminom ka ng gamot pagkatapos kumain. Ayun, nakalimutan ko kasi di mo sinabi. Sobrang bait mo sakin. Paano kung di na kita kayang walaan? Score! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Wow! Ang saya mo naman. Masaya ako kasi kasama kita. Si Mochuan. Sa pagkakataong ito, paalam na talaga. Yunchu, Yunchu. Ayaw mo nang sagutin tawag ko. Ang sakit mo naman. Buwisit. Nasaan ka na? Saan ka pupunta? Gusto kitang makausap. Bakit di ka sumasagot? Pag-usapan natin to. Yunchu, hintayin mo ako. Hahanapin kita. Si Mochuan, pasensya na. Wala na akong lakas ng loob na makita ka. Sana maintindihan mo kung bakit ako umalis ng walang paalam. Sana maging mas mabuti tayong dalawa pagkatapos nito. Lu Yunchu, hintayin mo ako. Lu Yunchu, bakit mo to ginawa?
Di pa tayo tapos mag-usap. Di pa ako pumapayag na maghiwalay. Manong, andar na. Huwag. Lu Yunchu, niloko mo ako. Sabi mo mamahalin mo ako habang buhay. Bakit mo madaling isinuko ang pagmamahalan natin? Niloko kita, si Machuan. Minsan na kitang pinaniwalaan pero ang kapalit ay panloloko mo. Niloko kita. Paano mo nasabi yon? Sabi ko na, simpleng inuman lang yon. Wala si Chan Chan doon. Nakita ko yung picture niyo ni Tianchan. Bakit parang tanga ang tingin mo sa akin? Niloko kita kasi ayokong magalit ka at mag-isip ng masama. Kailangan ba magalit ka? Yunchu, wala ako kay Chan Chan. Nandito ako sa mall ngayon, bakit ka nagsisinungaling? Ngayon, tutulungan niya ang kliyente niyang pumili ng kurbata. Tumulong lang ako mamili. Bakit mo sinabing kasama mo si Lifan? Ako, talagang may plano ako kay Lifan. Tumigil ka na. Kuya Machuan, kanino ba siya gusto? Kanino man siya magplano, wala kang pakialam. Sabi ko na nga, nagtrabaho ako kahapon. Hindi ako kasama ni Chan Chan. Si Machuan, talagang di ka susuko hanggat di mo nakikita ang ebidensya. Ito ang tiket mo at ni Tianchan. Ano pa ang masasabi mo? Nagkataon lang. Kahapon, nakita kami ni Chan Chan sa trabaho. Lu Yonchu, huwag ka nang mag-alala ng ganyan. Kahit anong mangyari, nandito pa rin ako para sa'yo, di ba? Si Machuan, ang dami mo ng kasinungalingan. Di ka na ba nag-iisip ng dahilan? Alam mo ba, sa tuwing niloloko mo ako, nasasaktan ako. Ang mga pangit mong kasinungalingan. Hindi ko sinasabi na naniniwala ako. Pinipilit ko ang sarili ko, paulit-ulit na maniwala sa'yo. Binigyan kita ng pagkakataon hanggang ngayon. Patay na ang puso ko. Yunchu, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please? Umalis na tayo. Yunchu. Kung alis ka, huwag kang magsisisi. Yunchu, Kuya Machuan, Chan Chan, bakit ka nandito? tumawag ako, hindi ka sumasagot. Nag-message, walang reply. Nag-alala ako baka may nangyari sa'yo, kaya pumunta ako. Kanina, hinahatid ko si Yunchu. Hindi ko nakita ang tawag. Umalis na siya. Baka nagtatampo lang, para pansinin mo. Pero, dinala niya ang mga bagahe niya. Mukhang talagang galit siya. Ano naman? Dati, nagdala ka rin ng bagahe. Nang pumunta ka sa bahay ko. Machuan, halika na. May paborito mong braised fish ngayon, kain na tayo. Hindi na, may gagawin pa ako. Ikaw na lang. Pero ngayon ang ika-negatibo 3 anibersaryo natin. Ay, ganun ba? Anibersaryo lang yan. Sa kasal natin, magdiriwang tayo, sige? Ang saap. Pero nangako ka sa akin dati. Huwag kang masyadong drama. Maintindihan mo naman ako, di ba? Handa na, huwag kang mag-alala. Ngayon ko lang napagtanto na ganito rin pala ako dati. Hindi ko napapansin ang nararamdaman niya. Ay, ito ba yung libreng gift na nakuha ko nung binilhan mo ako ng bracelet? Kailan mo itong basurang to dinala sa bahay? Basura. Ayan, regalo para sa anibersaryo. Kontento ka na? Salamat. Tapos, wala na? Nasaan ang regalo ko? Ay, nakalimutan ko. Nakalimutan mo talaga? Gusto mo, magpadala na lang ako ng pera. Ikaw na ang bumili. Ngayon ko lang nalaman na ang anibersaryong regalo ko kay Yunchu ay basura lang pala sa paningin ng iba. Kuya Machuan, nangako ka sa akin dati. Na isasama mo ako bumili ng bagong bag, kailan tayo pupunta? Sa ibang araw na lang, medyo busi ako ngayon. Sa wakas, umalis na si Loyong Chu. Makakapagmaling na tayo ng walang istorbo. Di ba sabi mo, gusto mong kasama akong mamili? Nasabi ko ba yun? Saan ka pupunta? Mamimili ako, bibili ng damit. Di ba sinabi ko, ayaw kong namimili ka? Dahil sa sinabi mong ayaw mo, kaya tuwing. Aayain ako ng mga kaibigan ko, hindi ako sumasama.
Pero mula ngayon, ibabalik ko ang sarili kong buhay. Ngayon ko lang nalaman, ang ayoko ko pala, ay para lang kay Yunchu. Kailan pa ako naging ganito sa kanya? Kuya Machuan, gutom na ako. Kuya Machuan, gutom na ako. Magluto ka na para sa akin. Kung gutom ka, mag-food delivery ka, mauna na ako sa kwarto. Ano ba ang nangyayari kay Kuya Machuan ngayon? Dati, lahat ng hiling ko sinusunod niya. Hindi kaya. Iniisip pa rin niya si Loyon Chu. Machuan, halika na. Meron tayong braised fish na paborito mo, kain na tayo. Narito na ang noodles. Heto na, heto na. Amuyin mo, mabango ba? Ito na ang tamang lasa. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Paano kung hindi na kita kayang wala? Huwag kang mag-alala, kung gusto mo kumain, lulutuan kita anumang oras. Kumain ka na. Ngayon ko lang nalaman, ang tunay na pagmamahal ni Yunchu sa akin, ay itinuring ko lang na obligasyon niya. Yunchu, nagkamali ako. Nakita kong bukas pa rin ang ilaw sa opisina mo, kaya pumasok ako para tingnan. Salamat, Pangulong Fiu. May oras ka ba bukas ng gabi? Paumanhin. Hello, Ginang Luo, bakit hindi ka pumunta sa ospital ngayon? Para kunin ang gamot sa tiyan ni Ginong Tsi, di ba? nakalimutan ko. Hindi pwedeng tumigil sa pag-inom ng gamot. Malapit na akong umuwi, bilisan mo pumunta dito at kunin. Kakaiba, ikaw naman ang pinaka nag-aalala sa sakit sa tiyan ni Ginong Tsi dati. Paumanhin, nasa ibang bansa ako ngayon. Simula ngayon. Hayaan mo na lang si Kuya Machuan na mismo ang pumunta sa ospital para kunin. Ah, ganun ba? Sige, ako na ang pupunta sa kanya. Okay. Si Muchuan, boyfriend. Ex-boyfriend. Kuya Machuan. Bakit ka pumunta dito? Ako, medyo natatakot akong mag-isa ngayong gabi. Ngayon, pwede ba akong tumira dito sa bahay mo? Kahit ano, Kuya Machuan. Gusto mo ba ako? bakit mo biglang natanong yan? Chen, anong ginagawa mo? Bakit? Ayaw mo ba? O sa bahay na ito? Puno lahat ng alaala mo kasama si Loyon Chu. Malinaw na gusto ko si Chen. Bakit wala akong gustong yakapin siya? Sa halip, lahat ng nasa utak ko ay si Lo Yunchu. Ang ganda ng asawa ko. Tama. Chen, umuwi ka na at magpahinga na lang. Kuya Machuan, anong nangyayari sa'yo talaga? Hello, Ginong Chi. Nakuha na ang reseta ng gamot mo para sa susunod na linggo. Kailan ka pupunta para kunin? Hindi pa palagi. Inihahatid ko sa inyo. Anong paghahatid? Dati si Lo Yunchu ang kumukuha nito para sa'yo. Sinabi ni Lo Yunchu, simula ngayon ang gamot mo. Ikaw na mismo ang kukuha. Si Loyon Chu na namang babaeng yan. Loyon Chu, habang buhay hindi mo makukuha ang mga bagay na akin. Machuan, masama ang tiyan mo, uminom ka ng maraming sabaw na nakakabuti sa tiyan. Yunchu, ang luto mo ay talagang pinakamasarap. Pagkatapos kumain, huwag mong kalimutan inumin ang gamot mo. Tingnan mo, kung hindi mo sinabi makakalimutan ko na. Sobrang bait mo sa akin. Ano ang gagawin ko kapag nawala ka na sa tabi ko? Sino pa ang magtuturing sa kinbilang bata kung wala ka?
Ano tong sinusulat mo? Sumasakit na naman ang tiyan mo, kaya kailangan kong bantayan ka. Lumang sakit na yan, hindi naman mamamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Aalagaan kita. Hindi kaya nag-aalala ka na? Hindi ako abot sa araw na pakakasalan kita? Ano bang pinagsasasabi mo? At saka, kailan ko sinabing pakakasalan kita? Sino pa ba ang pakakasalan mo? Hindi ko sasabihin. Sa buong buhay mo, ako lang ang pakakasalan mo, si Tsimok Chuan. Si Machuan, naririnig mo ba ako? Oy, Chanchen. Kukuha pa ako ng gamot sa ospital. Alagaan mo ang sarili mo. Nakakainis. Chanchen. Manloloko ka ng damdamin. Efeng, bitawan mo ako. Hindi ako nandaya. Chanchen. Si Mokshuan, ang tanga-tanga mo. Niloloko ka na, itinuturing mo pa siyang kayamanan. Huwag kang, maasim ka lang. Si Mokshuan, makinig ka. Sirain na siya, ginamit na ng iba. Chanchen. Dadalhin kita sa ospital. Wow, MRS Fu, ang ganda-ganda ninyo sa wedding gown na to. Maganda nga. Excited na ako sa kasal natin pag-uwi. Hello. May kailangan po. Ang ganda po ng katawan ninyo, bagay na bagay sa wedding gown. Tanong ko lang po, pwedeng magpa-picture po kayo sa shop namin para sa promotion. Kapag ikakasal na po kayo, bibigyan namin kayo ng 50% discount sa wedding gown. Pasensya na po, wala pa kaming balak magpakasal. Humanap na lang po kayo ng iba. Pasensya na po sa abala. Machuan, 3 taon na tayo. Wala ka talagang balak magpakasal? 25 pa lang ako. Gusto ko pang maghintay, kasi yung career ko. Simula pa lang. Pero 29 na ako, pinipilit na ko ng pamilya. Hindi mo ba ako maiisip? Hindi ba masaya na nagjojowa lang tayo? Bakit kailangan pang idikta ng kasal? Nasaan ka? Nandito na kami, bilisan mo. Ikaw na lang hinihintay. Bilisan mo nga. Sinisilip na kami ni Lifan. Tara na, pumunta tayo doon. Anong nangyayari? Ano na iniisip mo? Wala lang. Uwi na tayo sa Pilipinas pagkatapos ng 3 araw. Kung magsisisi ka ngayon, huli pa ang lahat. Di na ako kakain, may gagawin pa ako. Ikaw na lang kumain. Pero ngayon ang ika-3 anibersaryo ng pagiging magkasintahan natin. Ay, ganun ba? Pagsasintahan lang yan. Asal na anibersaryo ang sasamahan kita. Pero nangako ka sa akin noon. Huwag ka ngang Pwede bang unawain mo ako? Malapit na. Malapit na. Sabay-sabay tayo. Nakipaghiwalay si Chanchan. Mag-isa lang siya dito sa lungsod. Walang kasama. Bilang kaibigan o dating kasintahan, dapat kong samahan siya. Heto, regalo para sa anibersaryo. Masaya ka ba? Sabi niya, ibibigay niya lahat ng kanyang meron kung gusto ko. Hintayin mo ang sorpresa ko. Haha. Hoy, Machuan. Dapat kang magmadali, nandito na ang pinakaangkop na tao para sa'yo. Sa susunod, ikakasal na kayo. Ilang taon na bang naghihintay sa iyo si Chanchen? Kuya Machuan, Tara, magkasintahan na.
Magkasintahan na. Sige, Chan-chan, huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Hindi ako nagsisisi. Ikaw ang nagturo sa akin. Kung ano ang tunay na pagmamahal. Ikaw ang huli kong pag-asa. At regalo pa sa akin ng Diyos. Yunchu, gusto kita. Gusto ko ang iyong determinasyon sa negosyo. At ang iyong pagiging tapat at magiliw sa iba. Kung noon pa lang ay wala kang kasintahan. Saka pa lang kita laligawan. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako kay Semo Chuan. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko ang aking sarili. Unang beses kitang nakita ng ganito. Ikaw pa ba tong si Fuyansu na determinado sa moon? Tao rin naman si Fuyanxiu. Kapag nakilala ang taong gusto niya, nag-aalangan din siya. Pag uwi natin, ipapakilala kita. Sa nanay ko, alam lang niya na. Ikaw ang strategic president ng MORE, hindi alam na ang strategic president na. Yon ang magiging manugang niya. Sige, ikaw ang masusunod. Ako na kaya ang gumawa? Huwag ka nang magpanggap, siguradong pagod na pagod ka. Pahinga ka muna. CJ, Ang pagod ko. Yunchu, hindi pa ako kumakain. Lutuan mo ako ng pansit. Hoy, Lifan. Talagang ayaw mo lang sagutin ang tawag ko. Anong kailangan mo? Yunchu, alam kong umuwi ka na sa Pilipinas. Siguradong hindi maganda ang lagay mo sa ibang bansa. Kaya napilitan kang umuwi, di ba? Bahala ka sa isip mo. Semo Chuan, tapos na tayo noon pa. At magpapakasal na ako sa lalong madaling panahon. Yunchu, kilala kita. Hindi ka magpapakasal. Sadyang ginugulo mo lang ako. Hindi ako. Yunchu, matagal na rin. Tama na ang pag-arte mo. Hindi ako nag-aarte. Sige, bukas ng gabi. Isama mo ang nobyo mo, mag-dinner tayo. Kung talagang may iba ka ng kasama, pangako ko, hindi na kita guguluhin pa. CJ, Tingnan natin kung sino ang mahahanap mo. Kuya Mokuan, bakit mo pa tinatawagan? Ang matandang babaeng yon? Matandang babae. Huwag mong sabihin yon tungkol sa kanya. Gusto ko lang linawin ang lahat sa kanya. Ang ibig kong sabihin, huwag masyadong palambing ang babae. At kitang-kita naman ngayon, gusto kanyang pilitin na pakasalan siya. Di ka dapat umiwas sa kanya. O gusto mo pang humabol para makita siya? Gusto mo ba talaga na magkatotoo ang gusto niya? Kuya Mokuan, hindi ba talaga mo siya gusto? Akala ko ayaw ko sa kanya, pero nung hiniwalayan niya ako. Puro mga alaala namin ang pumapasok sa isip ko. Ano? Gets ko na. Yansiu, libre ka ba bukas? Bakit? Alam mo, bago ako pumunta sa ibang bansa, 3 taon akong naging kasintahan ni Semo Chuan. Alam ko. Dahil desidido na akong pakasalan ka, ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang emosyonal na kalituhan sa kanya. Kaya, pwede bang bukas? Samahan mo kami na kumain bilang huling pagkikita. Para mawala na ang pag-asa niya sa akin. Sige, bukas mauna ka. Maghahanda muna ako. Handa. Siyempre, bilang fiant mo ako. Kailangan maghanda ng maayos. CJ, Hello, Ma. Ang mapapangasawa mo ay ang Strategic Director ng Moore Group. Kakauwi lang namin, pupunta na sana kami sa inyo. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Sa iba pa ako nakalam. Ngayon ko lang nalaman. Ma, bukas sana kami pupunta, pero may biglang nangyari. Sa Lunes na lang tanghali, isasama ko si Yonchu. Isang araw lang naman ang agwat. Ang gusto ko lang sabihin, kung ikakasal ka na, mabuti kang pakisamahan siya. Opo, ma di pa nga kayo nagkikita, kinakampihan na agad ang manugang. Siyempre naman, gagawin kong pinakamasayang babae sa buong mundo ang manugang ko. Sige, di na kita istorbohin. Sa Lunes na lang tayo magkita. Sige. Kuya Mochuan, parang nakalimutan kong magdala ng jacket. Giniginaw ako. Pwede bang hiramin ko yung jacket mo? Yan, bakit parang lagi na lang? Hindi ka marunong mag-alaga sa sarili?
Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Bakit ikaw lang? Di ba malapit ka ng ikasal? May trabaho siya sa opisina, darating siya mamaya. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Baka naman sinasadya mo lang yan para marinig ni Kuya mo, Chuan? Chan-chan. Ayan, di ba sabi ko sa'yo? Sinadya niya yan para lokohin ka at mapakasalan mo siya. Lu Yunchu, sinampal mo ako? Kailangan pa bang ipaalam sa'yo ang ginagawa ng asawa ko? Elinistean, mahilig ka pa rin palang. Mangyalam sa asawa ng iba. Yunchu, baka may hindi pagkakaunawaan. Kay Tian, hindi pagkakaunawaan. Dati, pinapalampas ko lang yan. Dahil kay Ximo Chuan. Ngayong hiwalay na kami. Subukan mong magsalita nang may halong panunukso sa akin. Sige, kung ikakasal ka na. Di mo na siguro papansinin. Ang nangyayari sa amin ni Kuya Mo Chuan? Ano ang ibig mong sabihin? Nagsasama na kami ni Kuya mo, Kuan. Nga pala, at kanina lang, pinatungan pa niya ako ng jacket niya dahil baka raw maginaw ako. Hiwalay na ako kay Ximo Chuan. Kung sino ang gusto niyang makasama, bahala siya. Yunchu, makinig ka muna. Kung ganun, ipagpapatuloy ko ang relasyon kay Kuya mo, Chuan, at ang hangad ko ay magpakasal. Ikaw. Ang galing. Hangad ay magpakasal daw. Sa lahat ba ng lalaki, yan din ang sinasabi mo? Ano na naman ang gusto mo? Si Muchuan, kung gusto mong lokohin, problema mo yan. Wala akong pakialam, pero ang buhay ko, huwag kang makialam. Chen-chan, tungkol sa atin. Kailangan nating pag-usapan ito ngayon. Feng, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? AME. Nagkukunwari ka pa. Para makita ng lahat kung anong klaseng babae ka talaga. Ano ang nangyayari? 3 taon na ang nakalipas. Nagdete ako sa babaeng ito. Ninakawan ako ng ilang milyon. Nalaman ko na lang na malandi pala siya. Habang kami, may iba siyang lalaki. Na iba't ibang dahilan ang ginagamit. Si Muchuan, gusto mo bang malaman kung ano ang sinasabi ni Chen Chan tungkol sa iyo kapag wala ka? Kapag kumaway lang ako si Chan Chan. Si Muchuan. Parang asong gusto ng atensyon, agad na pupunta sa akin. Feng, tumahimik ka. Si Muchuan. Hindi ko sana sasabihin, pero bilang kapwa lalaki, naawa ako sa iyo. Kuya Muchuan. Hindi totoo yan. Simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa luha mo. Hindi totoo, maniwala ka sa akin. Inisip ko na. Bakit ka pa rin ginugulo ni Feng? Dahil may history kayo, pero hindi ko inakala. Napinilit niya lang ako lahat. Pinilit niya ako. Ayaw ko sa kanya, kaya gumawa siya ng kwento. Maniwala ka sa akin, please. Putang ina mong babae ka. Nagsisinungaling ka. Feng, bitawan mo siya. Yunchu, inosente siya. Sige, bibitawan ko siya. Ibigay mo sa akin si Chen Chan. Halika, Huwag mo akong ibigay sa kanya, papatayin niya ako. ako. Feng, kumalma ka. Wala kang mapapala sa pagpapahamak sa akin. Nakita mo naman. Si Ximo Chuan, hindi niya ibibigay si Tian Chen. Yan din ang dahilan kung bakit kami naghiwalay noon. Si Chuan, mahirap ba ang desisyong ito? Yunchu, okay ka lang? Okay na ako. Sino ka? Ako si Fuyanxiu. Hindi ba't siya ang founder ng Moore Group? Paano nangyari yon? Hindi ko alam kung ano ang nangyari dito kanina. Pero nag-report na ako sa pulis. Malapit na silang dumating. Ano man ang nangyari sa inyo noon mula ngayon. Huwag ka nang lumapit kay Lo Yunchu. Yang Xiu, umuwi na tayo. Sandali. Ano ang relasyon mo kay Yonchu? Kanina ko pa nakalimutang magpakilala. Ako ang nobyo ni Yunchu. Magpapakasal na kami. Bukas. Ipapakilala ko siya sa nanay ko. Nobyo?
Tama siya. Ngayon, sa harap ni Yansiu, gusto ko ring linawin sa'yo. Simuan, huwag na tayong magkita pa. Yunchu, dati, di ba't ako ang gusto mong pakasalan? Hindi ba ako yon? Eh ano naman? Noong tayo pa, sa loob ng 3 taon. Ako lang ang nagpupursige para sa relasyon natin. Machuan, hindi mo alam kung ano ang mga isinakripisyo ko para sa relasyon natin. Sa loob ng 3 taon. Ang dami kong tiniis. Ikaw ang nangako ng pag-ibig. Pero tuwing magsasabi ako ng pagpapakasal, paulit-ulit kang umiiwas. Machuan, magkasama na tayo ng 3 taon. Wala ka talagang balak magpakasal. 25 pa lang ako. Gusto ko pang maghintay. Bagong simula pa lang ang career ko. Kaya gusto ko ma-focus muna. Pero ako, 29 na. Pinipilit na ako ng pamilya na magpakasal. Hindi ba pwedeng isipin mo rin ang nararamdaman ko? Hindi ba masaya tayo sa pagiging magkasintahan? Bakit kailangang pilitin ang kasal? Sa tuwing umiiwas ka, nasasaktan ako at nagdududa sa sarili ko. Naiisip ko kung may pagkukulang ba ako. Pero ginawa ko na ang lahat at sa huli. Wala pala ako. Hindi. Hindi ganoon. Hindi na mahalaga. Ngayon, may bagong simula na ako at ikaw rin. Hindi ba? Hindi. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Hindi kami ni Chanchan. Alam mo yan. Magkaibigan lang kami. Si Machuan. Simula't simula pa, hindi mo talaga minahal kahit sino. Ang nasa isip mo lang ay kung ano ang makakabuti sa'yo. Ayaw mong bitawan ang ginhawang dala ko sa'yo. Pero hindi mo rin kayang iwan. Ang kaguluhan na dala ni Tian Tian. Hindi. Nagpapasalamat ako sa desisyon ko noon. Nagpapasalamat talaga ako. Na nakalaya ako sa mundo mo. Yunchu, pakinggan mo ako. Pwede ba? Hindi na kailangan. Tara na. Kuya Makuan, tama na ang pag-inom. Wala kang pakialam. Kuya Machuan, si Et Yunchu, ikakasal na. Bakit hindi na lang tayo ang magkatuluyan? Ginawa mo ba akong si Chimachuan na parang basurahan? Sinampal mo ako. Nagpaimbestiga na ako sa pulis. Totoong lahat ang mga litrato ni Efeng. Totoong lahat ang mga recording. Hindi puwed. Pakinggan mo ako. Akala ko mahina at inosente ka sa harap ko. Pero sa likod ko, ang galing-galing mo palang maglaro. Hindi ganoon, Kuya Machuan, ako. Kung mas maaga kong nakilala ang tunay mong pagkatao, kung mas binigyan ko ng pansin, ang kakaibang pag-ugali ni Yunchu noon. Yunchu, sabi ko gusto kong kumain ng pansit. Huwag mong kalimutang lagyan ng itlog. Wala akong oras, bumaba ka na lang at kumain. Ang relasyon namin ni Chanchan, hindi ganoon. Magkaibigan lang kami sa ngayon. Apos na kami, kaya hindi mo kailangang magpakalasing. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Sobra ka naman sa sarili mo, Xie Chuan. Umiinom ako dahil masaya ako. Huwag ka lalapit kay Tian. Kaya masusunod, hindi ka na masyadong lalapit kay Tian. Hindi na kailangan. Ihinto mo na lang ako dito, magta-taxi na lang ako. Madali lang naman dito. Yung, uwi ako ng maaga ngayon. Bahala ka. Kung nung araw na umalis si Yunchu, hindi ko sinagot. Ang tawag mo, iba sana ang nangyari. Nagsisisi ka pala. Nagsisisi ako. Dahil sa'yo, isang walang kwentang tao. Nawala sa akin si Yunchu. Sobrang pagsisisi ko. Walang kwenta ako. Pero ikaw, si Machuan, maganda ba ang pagkatao mo? Akala mo ba, pag itinuro mo sa akin ang lahat ng kasalanan, malilinis na ang kalokohan mo? Konsensya mo, hawakan mo. Minahal mo ba talaga si Luo Yunchu? Minahal ko. Sek. Kung minahal mo siya, bakit pag kumaway lang ako, sumusunod ka agad? Kung minahal mo siya, bakit hindi mo kailanman inintindi ang nararamdaman niya? Si Machuan, aminin mo na ang taong mahal mo. Ako pa rin. Ginamit mo lang si Yunchu dahil mabait siya sa'yo. Ginamit mo ang kabaitan niya para lang masatisfy ang control mong gusto. Ako pa rin ang mahal mo.
Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit hindi mo pinakasalan si Lu Yonchu? Hindi totoo yan. Bakit ng 3rd anniversary ninyo? Iniwan mo siya at pumunta ka sa akin? Hindi totoo yan. Bakit mo ako dinala sa reunion ng mga kaklase mo? Hindi totoo yan. Bakit pati mga kaibigan mo, ako ang kinakampihan? Kaya ako pa rin ang mahal mo. Siemo Chuan, aminin mo na. Ako na lang ang gustong makasama ka. Mag-asawa na si Yonchu. Hindi na siya babalik sa'yo. Tumahimik ka. May gusto rin ako sa'yo noon. Noong kasama ko si Yonchu, akala ko gusto pa rin kita. Pero nung araw na yon, nang maghubad ka sa harap ko, wala akong naramdamang kahit ano. Kuya mo Kuan, gusto mo ba ako? Bakit mo bigla tinatanong yan? Impossible. Bilang dating kaibigan, payo ko sa'yo, huwag mo nang sirain ang sarili mo. Dating kaibigan. Mula ngayon, ayoko nang makita ka. Kuya mo Chuan, huwag naman ganito. Pwede pa naman tayong mag-usap ng maayos. Huwag mo akong hawakan. Kadiri ka. Umalis ka na sa bahay ko. Layas. Layas ka na. Sek. Si Chuan. Huwag kang magsisisi. Hello, Lifan? Machuan, dali pumunta ka rito. May problema. Anong nangyari? Nandito ako sa Blue Moon Bay Restaurant, hintayin kita. Punta ka muna rito, saka tayo mag-usap. Hello, Yanxiu. Kakapark ko lang. Papasok na ako sa restaurant. Machuan, dito. Anong nangyari? Dito sa loob, pasok tayo. Lifan, anong ginagawa mo? Machuan, pasensya na talaga. Si Chanchan ang nag-utos sa akin. May mahalagang bagay daw siyang gustong pag-usapan sa'yo. Kausapin mo na lang si Chanchan ng maayos. Yonchu, Si Machuan. Nay, nandito na ako. Traffic lang kanina. Oh, Yonchu, bakit kasama mo? Nagpa-park lang siya kanina. Dapat nandito na siya. Tatawagan ko siya. siguro si Chanchan ang may gawa nito. Ano ba talaga ang gusto ninyong dalawa? Nadaya rin ako para pumunta rito. Kanina ko pa nakalimutang magpakilala. Ako ang nobyo ni Yonchu. Ikakasal na kami. Bukas. Ipapakilala ko siya sa nanay ko. May mahalaga ka bang ibang gagawin ngayon? Ngayon ang araw na magkikita kami ng nanay ni Yanxiu. Yunchu, gusto kitang tanungin. Kung sakali, noong nasa sasakyan, hindi ko sinagot ang tawag ni Chanchan. Mananatili ka kaya? Hindi. Sa loob ng 3 taon, ako lagi ang una sa'yo. Hindi ako naniniwalang basta-basta na lang mawala ang pagmamahal mo. Ako lagi ang una sa'yo.
Pero hindi mo naman inalagaan. Ang nararamdaman ko, ang pagmamahal ko sa'yo. Unti-unting nawala dahil sa'yo. Kung noong nasa harap ng bridal shop, sinabi ko sa'yo na may balak akong magpakasal. Hindi kaya tayo naghiwalay? Wala nang saysay ang pag-uusap na to. Bakit? Hindi sumasagot sa tawag. May nangyari kaya? Tatawag ulit ako. Huwag na. Anong ginagawa mo rito? Si Luo Yunchu, nahuli siya, di ba? Sino ka? Ikaw ba ang nanay ni Fuyanxiu? Alam ko, ngayon ang araw ng pagkikita ninyo. Pero si Luo Yunchu, hindi siya darating ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, si Luo Yunchu, hindi lalabas dito ngayon. Kasama niya ngayon si Mo Chuan. Sa ngayon, siguro naglalambingan sila. Sino ka talaga? Anong kalokohan iyang sinasabi mo? Hindi kalokohan to, hindi mo alam. Mahal na sa loob ng 3 taon. Pag-alis sa bansa, agad-agad nakilala si Fu. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto kitang sabihan. Sa 3 taon ng pagmamahalan ni na Luo Yunchu at si Mo Chuan, marami sigurong bises na nagkatabi sila. Sa madaling salita, si Fu, pangalawang kamay ang nakuha mo. Matanda ka na. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Pananagutan mo ang sinabi mo. May besahan too. Sina Luo Yunchu at si Mo Chuan ay magkasama ngayon. Sinong nakakaalam kung anong ginagawa? Mga bagay na hindi dapat malaman. Ayami, Luo Yunchu, si Mo Chuan. Maghintay kayo sa pagkawasak ng pangalan ninyo. Ang sakit. Sabi mo, dinala ka rito ni Tiantian. Inidlip niya ako at dinala rito. Hindi ko alam kung ano ang iniinom niya sa akin. Nahihilo na ako ngayon. Lifan, buksan mo ang pinto para sa akin. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Huwag mo akong hawakan. Sek. Si Mo Chuan. Huwag kang magsisi. Siguro gamot iyon ang ibinigay ni Chanchan sa iyo. Paano siya nangahas? Yunchu, huwag kang mag-alala kahit hindi kita kayang bitawan. Pero ako si James Wan, hindi ako gagawa ng masama sa kalagayan mo. Siguradong ilalabas kita. Yan Siu, alam mo ba ang lahat ng sinabi niya? Alam ko. Dahil alam ng anak ko ang lahat. At nakipagkasundo kay Luo Yunchu, tinatanggap ko na. Ikaw naman, normal na pakikipag-ugnayan ng mga matatanda. Pero sa iyo, napakasama ang tingin. Mukhang may masamang hangarin ka, ako may masamang hangarin. Para lang ito sa ikabubuti ninyo, ang inyong pamilya Fu. Kilalang kilala sa buong Longcheng. Hindi ba natatakot si Ginoong Fu na pagtawanan? Tama na, Tiantian, binabalaan kita. Huwag mong sukatin ang lahat gamit ang katalinuhan at pananaw mo, sabihin mo. Nasaan si Yunchu kung may mangyari sa kanya kahit kaunti? Papanawin kita sa isang iglap. Nasa stockroom ng restaurant. Yunchu, Anong nangyari sa kanya? binigyan siya ng gamot ni Chanchan. Nawalan ng malay. Yunchu, Yang Siu, okay lang, pupunta tayo sa ospital agad. Sumama ka rin. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng kalahating oras, ang gamot sa katawan ni GNG, Luo, ay mahuhugasan na. Yunchu, kumusta na siya? Si Mo Chuan, may sasabihin ako sa'yo. Lumabas tayo para mag-usap. Ano ang sasabihin mo? Si Mo Chuan mula ngayon. Huwag mo nang hanapin si Yunchu. Bakit? Lahat ito ay ginawa ni Chanchan. Wala akong kinalaman dito. Si Mo Chuan, bilang ka naman lalaki. Ang galing mong magpasa ng sisi. Yung mga ginawa ni Tiantian. Wala ka bang responsibilidad? Kay Tiantian, nagreklamo na ako sa pulis. Ipapaalam ko sa abogado ko. Lalabanan kita, si Mo Chan. Babalaan kita ngayon. Kapag hinanap mo pa si Yunchu, papatayin kita. 3 taon kaming magkasama ni Yunchu. Anong karapatan mong babalaan ako? Doble ang relasyon mo, ikaw ang walang karapatan. Wala akong ginawa, wala. Kaibigan lang kami ni Chanchan. Tama na, si Mo Chuan. Si Yunchu lang ang naniniwala sa'yo. Alam mo sa sarili mo ang totoo. Fuyanxiu,
Lalaki ka rin, nagkamali lang ako. Karaniwang pagkakamali ng lalaki. Mahal mo siya ngayon. Sigurado ka bang mamahalin mo pa rin siya? Si Muchuan. Hindi tayo pareho, naghintay ako sa kanya ng 10 taon. Siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Bakit ako matatakot maggarantiya? Nang nalaman kong kayo na. Akala ko wala na akong pag-asa kaya nag-abroad ako. Balak kong magpakadalaga na lang habang buhay. Hindi ko inakalang ganyan kakababaw. Pinakawalan mo ang napakagandang babae. Alam ba niya to? Hindi niya kailangang malaman. Pangreserba lang siya sa'yo, sakin siya lang. Nitong 3 taon. Laging nauna ako. Hindi ako naniniwalang bigla ka na lang hindi na nagmamahal. Laging nauna ka. Pero hindi mo naramdaman ang pagmamahal ko. Unti-unting nawala yon dahil sa'yo. Nang nalaman kong kayo na. Akala ko wala na akong pag-asa kaya nag-abroad ako. Balak kong magpakadalaga na lang habang buhay. Hindi ko inakalang ganyan kakababaw. Pinakawalan mo ang napakagandang babae. Alam ba niya to? Hindi niya kailangang malaman. Pangreserba lang siya sa'yo, sakin siya lang. Wala ka bang pakialam sa nakaraan naming dalawa? Wala. Na wala kang paninindigan, wala yon. Ang iniintindi ko lang ay ang kinabukasan namin ni Yonchu. Kaya, si Muchuan, dapat ka nang umalis ng maayos. Sage, bukas ng gabi, isama mo ang iyong nobyo. Kain tayo bilang huling pakikita. Kung talagang may iba ka ng kasama. Pangako ko, hindi na kita gagambalain. Nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Dati, ang mga sakripisyo ni Yunchu para sa akin. Ginawa kong ipinagmamalaki. Ngayon ko lang naintindihan. Sa relasyong ito, ako ang walang kontrol. Bakit nandito ka pa? Gising na si MS Lu. Mabuti naman. Talaga bang dapat na akong umalis? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Dati, ang mga sakripisyo ni Yunchu para sa akin. Ginawa kong ipinagmamalaki. Ngayon ko lang naintindihan, sa relasyong ito, ako ang walang kontrol. Bakit nandito ka pa? Gising na si MS Lu. Mabuti naman. Talaga bang dapat na akong umalis? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Mauna na kami. Yunchu, okay ka lang ba? Mas okay na ako. Kamusta ang kamay mo? Okay na ba? Okay na. Kahit ano pa ang nangyari, salamat pa rin sa'yo ngayon. Binigyan ng gamot si Yonchu pero hindi mo siya sinamantala. Sage, ingat kayo. Yunchu. Nagsabi ako na gusto ko ng pansit. Huwag mong kalimutang lagyan ng itlog. Ha? Wala akong oras. Ikaw na lang bumaba ka at kumain. Si Yunchu na dati inutusan ko ng basta-basta. Sa iba naman, siya'y itinuturing na kayamanan. Si Mokshuan, talaga namang walang kwenta ka. Eh ano naman? Noong tayo pa sa loob ng 3 taon. Ako lang ang nagpupunyagi sa relasyong ito. Muchuan, hindi mo talaga alam kung ano ang mga inialay ko sa relasyong ito. Nitong 3 taon, gaano karaming hirap ang dinanas ko. Ikaw ang nangako ng pag-ibig. Pero sa tuwing magsasabi ako ng pagpapakasal, paulit-ulit kang umiiwas. Yunchu, Heto na ang pansit. ayan na. Amuyin mo, mabango ba? Ang bango-bango. Kain ka na, ingatan mo iyang mainit. Ito talaga ang tamang lasa. Yunchu, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Huwag kang mag-alala, kung may gusto kang kainin, gagawan kita anumang oras. Yunchu, tumigil ka, hindi ko kayang mawala ka. Buti na lang nandyan ka. Alam ko na ang pagkakamali ko.
bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Yunchu, ang ganda-ganda mo ngayon. Sayang, wala ang mga magulang ko ngayon. Kasalanan ko, hindi ko sila naipaliwanag ng maayos. Akala nila sa ibang bansa ang kasal natin, kaya pumunta na sila doon. Huwag kang mag-alala, may pinapunta na akong tao para sunduin sila. Pagkatapos natin dito, magkakaroon na lang tayo ng isa pang seremonya sa ibang bansa. Gusto ko malaman ng buong mundo na ikaw ang aking nobya. Maligayang pagdating sa kasal ni Ji Fuyanxiu at Bibi Lo Yunchu. Ngayon, sisimulan na ang seremonya ng kasal. Pakisalubong po natin ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal. Fuyanxiu, ikaw ba ay sumasang-ayon? Napakasalan si Bibi Lo Yunchu. Sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman. Na mahalin at pahalagahan siya magpakailanman, ikaw ba ay sumasang-ayon? Sumasang-ayon ako. Lo Yunchu, ikaw ba ay sumasang-ayon na pakasalan si Fuyanxiu? Sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman. Na mahalin at pahalagahan siya magpakailanman, ikaw ba ay sumasang-ayon? Sumasang-ayon ako. Ngayon, ipinahahayag ko kayong mag-asawa. Hindi ko kayang pahalagahan ka ng maayos, kaya kailangan ko ng bitawan. Sana ang lahat ng aking pagsisisi ay maging pinakamalalim na pagbati para sa iyo. Yunchu, naway maging masaya ka.